ba ng common workplace stressors na kinahaharap natin sa trabaho at kung paano tayo sinusuportahan ng Paramount sa iba't ibang paraan. Ang workplace stressors ay ang mga bagay na maaaring pag-ugatan ng stress o negatibong pakiramdam sa ating trabaho. Maraming bagay ang maaaring maging dahilan upang tayo ay makaranas ng stress. At masasabing parte na ito ng ating pang-araw-araw na gawain. Ngunit hindi ito dapat pabayaan dahil maaari itong makaapekto sa ating productivity, workplace performance at moral. Ano nga ba ang ilan sa mga maaaring pagmula ng ating stress sa trabaho? Una, ang pagkakaroon ng excessive overtime. Halimbawa nito ay ang mga organisasyon o kumpanya na sa pilitang pinag-o-overtime ang kanilang mga empleyado. Ito ay nagdudulot ng emotional, physical, and mental exhaustion sa isang individual o tinatawag ding burnout. Nakasaad din sa Labor Code of the Philippines, Article 89 na ang dagdag na oras sa ating regular working hours ay dapat may mutual agreement mula sa manggagawa at organisasyon. Ito ay voluntaryo at hindi dapat sa pilitan. Isa din sa workplace stressors ang heavy workload na natatanggap ng isang individual. Kabilang dito ang paggawa ng ibang trabaho na hindi sakop ng pinirmahang kontrata at pag-aassign ng mga biglaang gawain sa maikling panahon. Nagdudulot din ito ng labis na pressure na maaaring pagmulan ng labis sa pananakit ng ulo at katawan at sobrang pagkapagod na tinatawag ding fatigue. Kasunod nito ay ang pagkakaroon ng maraming deadlines. Minsan, may mga sitwasyon kung saan tayo ay may sabay-sabay na gawain at sunod-sunod na deadline na maaaring pagmulan ng stress. Mahalaga ang pagkakaroon ng time management upang ma-prioritize ng mabuti ang mga gawain. Huwag matakot humingi ng tulong sa iyong katrabaho kung ikaw ay nahihirapan o may hindi naiintindihan. Ang change of duties naman o pagbabago sa mga gawain ay pinagmumulan din ng anxiety dahil sa biglaang pagbabago ng gawain, work environment, at mga taong nakakasalamuha. Dahil dito ay hindi nakakapag-perform ng maayos ang isang individual at hindi nila napapakita ang kanilang best. Ito ay maaaring pagmulan din ng hindi pagkakaintindihan dahil bago at hindi pa lubos na kilala ang mga nakakasalamuha, may mga salita o kilos na maaaring ma-misinterpret at maging dulot ng problema sa trabaho. Kaya't mahalaga na tayo ay may bukas na komunikasyon sa ating mga katrabaho, kabilang ang ating mga manager at supervisor. Dagdag pa rito ay ang mababang moral na maaaring dulot ng kawalan ng appreciation sa mga hard work at efforts na inilaan sa trabaho na nagiging dahilan din ng stress. Alam nyo ba na ang pagsasabi ng thank you, good work, o job well done sa ating mga katrabaho ay nagbibuild ng positive relationship at nagpaparamdam natin sa kanila na sila ay valued sa organisasyon. Ang mga nabanggit ay mga halimbawa lamang ng mga bagay na nais nating iwasan sa ating kooperatiba. Naniniwala ang Paramount na ang pagkakaroon at pagpapanatili ng healthy workplace environment ay may positibong epekto sa mga members at sa pang-araw-araw na operasyon ng kooperatiba. Mahalaga na mayroon tayong sapat na me time upang mapangalagaan ang ating sarili at hindi tayo mawalan ng healthy lifestyle. Ang paglalaan ng oras para sa ating sarili ay nagbibigay ng pagkakataon upang makapagpahinga, makapag-reflect, at makapag-recharge na mahalaga upang mapanatili ang ating kalusugan, kasiyahan, at productivity sa trabaho at sa iba pang aspeto ng buhay.
na lubos na sinusuportahan ng ating kooperatiba. Sinisigurado rin ng Paramount na ang bawat gawain at responsibilidad ng bawat miyembro ay nahahati ng tama at may suporta ng kanilang immediate supervisor o manager. At higit sa lahat, sila ay nakakatanggap ng tamang pasahod. Handa ring magbigay solusyon ang Paramount sa oras ng problema sa trabaho. Sa tulong ng mga supervisors, managers, o co-members sa kooperatiba na maaaring kausapin ng bawat miyembro kung may concerns, clarifications, o suggestions na nais ipabatid tungkol sa mga gawain at responsibilidad na kailangan ng agarang atensyon. Ito ay para rin maiwasan ang mga maling impormasyon at delay sa mga gawain. Higit sa lahat, may iba't ibang activities at seminars na isinasagawa ang ating kooperatiba upang positibong makatulong sa ating mental health kahit sa maliit na paraan. Kabilang na mismo ang Mental Health Awareness Campaign na ating isinasagawa sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng seminars sa ating opisina o virtually gamit ang mga informative videos. Dagdag pa dito ay mayroong livelihood at upskilling programs na isinasagawa ang Paramount na hindi lamang nagsisilbing libangan o dagdag kaalaman. Maaari rin itong makatulong financially sa mga miyembro ng kooperatiba. Ang mga halimbawa nito ay ang Sikap Buhay, Leadership Training, Food Safety, Performance Development Training Program, Customer Service Training, at iba pa. Nag-oorganisa rin tayo ng wellness program kagaya ng Zumba Fitness Activity at Sports Festival. Hindi lamang ito sumusuporta para sa maayos na kalusugan, nakatutulong rin ito upang magkaroon tayo ng positibo at maayos na pakikitungo sa isa't isa. Hindi rin mawawala ang fun and engaging activities ng Paramount na isinasagawa buwan-buwan. Nariyan ang Fruit of the Month, team building, movie night, game day, at iba-iba pang pakulo tuwing mayroong monthly special celebration kagaya ng Valentine's Day, Halloween, at Thanksgiving. Higit pa rito ay patuloy na bumubuo ng mga plano at programa ang Paramount para sa health and wellness ng bawat miyembro ng kooperatiba. Sa kabila ng mga bagay na ito, sadyang hindi pa rin natin maiiwasan ang makaranas ng mga negatibong pakiramdam o stress. Kaya't lagi kong paalala ay huwag matakot humingi ng gabay o suporta mula sa mga eksperto. Tigilan natin ang stigma sapagkat ang ating mental health ay mahalaga. Salamat sa pakikinig mga ka-Paramount. Hanggang sa muli. Paalam! Kung hindi mo pa napapanood ang unang bahagi ng aming Mental Health Awareness Series, i-click lang ang video suggestion na makikita sa inyong screen.